Isang magandang oras po mga kaibigan, araw po ng linggo, ikasyam sa buwan ng Pebrero 2025. Welcome po muli dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Alam nyo na siguro ito, magsasampa bukas araw ng Lunes ng kasong kriminal laban kina House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, ang tropa ni Davao del Norte 1st District Congressman at dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Kasong kriminal ho. Kasama nga sa mga sasampahan ay itong si dating House Appropriations Committee Chairman Saldico at ng kasalukuyang House Majority Leader na si Manuel Jose Dalipe. Ano ang dahilan ng pagsasampa ng criminal case na ito mga kaibigan? Ito ay may kaugnayan pa rin sa pagsisingit umano ng 241 billion pesos na budget sa 2025 o para sa taong kasalukuyan. Ang nasabing kaso, mga kaibigan ho, hanggang ngayon kasi hindi pa daw mailabas, hindi maipakita ho, ng Kongreso yung hinihiling ng grupo nitong si Alvarez na records of Journal of Proceedings sa Bicameral Conference Committee kung saan doon nga po lumitaw yung blanco ng mga dokumento ng BICAM report ng ating budget for this year, mga kaibigan. Gusto nilang malaman kung sino-sino ang mga members na nag-sign at mag-sign ng affidavit na walang insertions ang enrolled bill. Ito po yung ating GAA, mga kaibigan. Ano ho? Aba nagpasalamat din ang grupo ni Romualdez dahil 12 days ago, alam niyo ba na inamin mismo nitong bagong o acting chairman ng House Committee on Appropriations na pumilit kay Saldico, itong si Stella Kimbo ng Marikina, inamin niya na may mga blanco nga na dokumento. Doon po naman sa Bicameral Conference Committee report at parang tila sinususugan nito ang naging pahayag ni na dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab kasabay ng pagpapakita nila ng mga blangkong dokumento, mga kaibigan. Ayon kay Kimbo, sa kanyang paliwanag 12 days ago, inamin niya na may mga blangko sa BICAM report ng 2025 budget na niratipikahan ng Kongreso pero ayon sa kanya, tukoy na at identified na ang mga proyekto bago pinirmahan ang BICAM report. Pero sabi nga, ikinatwiran ng tropa ni Congressman Alvarez. Alam din itong sinasabi niya dahil dating speaker to mga kaibigan Kailangan namin ang records of Journal of Proceedings diyan sa BICAM. Nais naming makita. Bakit daw ayaw ilabas ang enrolled bill para ma-compare ang BICAM report at ng General Appropriations Act, mga kaibigan. Kasama sa mga magsasampa at maghahain ng kaso ni Congressman Alvarez ay itong si Senator Yabol, dating singer, Attorney Jimmy Bondoc, itong si Attorney Ferdinand Topacio at ng kanyang grupong Citizens Crime Watch, mga kaibigan. Ayon kay Attorney Topacio, nilinaw niya na kasong kriminal ang ginawa ng Kamara. May tuturing itong falsification of legislative documents sa ilalim po naman ng revised penal code at may tuturing ito na kriminal na kaso, mga kaibigan Kaya isusulong nila yung paghahain po ng kaso laban po naman kay Congressman o Speaker Romualdez
at ng 2 pang opisyal ng Kamara, mga kaibigan. Ibig sabihin po, marami tayong aabangang mga issue na nagsimula na po yung bangayan, nagsimula na ho yung batuhan ng putik, nagsimula na ho yung ah, batuhan ng kung ano-anong issue. Oh, na itong issue namang ito ay agad na ipinagtanggol ng tagapagtanggol ng Palasyo ng Malacanang at ng Kamara. Sino? Itong si Deputy Speaker J.J. Romualdez o J.J. Suarez ng Quezon. Alam naman natin ito, matagal na natin nakikita ito na tuwing may hearing dyan sa Kongreso, mga kaibigan, particularly ng Quadcom at ng iba pang mga komite, siya yung laging tagapagtanggol. Oh, siya kasama ni Paduano at nung iba pa ay laging nagdidiin sa mga iniimbitahan nilang mga resource persons, mga kaibigan. Dahil yung mga resource persons, imbes na tutulong sa kanila, sila pa yung pinako-contempt nila, mga kaibigan. Itong si Suarez, sabi niya, nako, lumang tugtugan na yan. Lumang tugtugan na yan dahil ang tunay na issue dito, yung impeachment na naihain na, nailipat na sa Senado, impeachment laban kay VP Sara. Pero alam niyo ba, mga kaibigan, na kapag sinabi niyang lumang issue ito, meron nung may point, may puntos ang grupo nitong si Congressman Alvarez. Bakit ikanyo? Yung budget po na yan, mga kaibigan, nakukulapulan ng malaking pagdududa. Kahit simpleng tao ang mag-isip, mga kaibigan, napakarami hong dapat ipaliwanag dyan ng pamunuan nitong si Speaker Tamba. Alam nyo, hindi lang yung grupo nitong si Congressman Alvarez ang nagdudula. Dahil alam niyo ba na 2 days ago, kung hindi ako nagkakamali, isa pang grupo, mga kaibigan, ang naglabas ng open letter at ipinaabot ito para kay House of Representative House Speaker Martin Romualdez. Talagang sikat na sikat itong si Tambaloslos. Hindi sa magandang bagay, kundi sa kadudadudang mga bagay. Doon sa nagkikilala ng totoong-totoo. Itong open letter po na ito, mga kaibigan, ay nilagdaan walang iba kundi ng mga AFP and PNP retired officers, ang UP Vanguards, ang concerned Filipino citizens at taxpayers. Mga kaibigan, eto, basahin ko lang ang sabi ng tropa ng mga AFP and PNP retired officers at ng UP Vanguards. With 15.589 trillion national government debt as of August 2024, you do not care at all if the government or the Philippine government would become bankrupt sooner or later because you have recommended a 6.352 trillion budget for 2025 against a 2025 projected supportable national revenue of 4.64 trillion, according to Finance Secretary Rafael Recto, or a deficit of 1.712 trillion pesos. O nga, ang sabi pa dito ng naturang grupo, you squandered 26.7 billion from the AKAP of DSWD on a fake people's initiative to unnecessarily change the Philippine Constitution. Maalala nyo, pambungad pa lamang ng taon dyan galit na galit ang atin ng Pangulong BBM, itong si Manang Aimee. At sinabi nga niya na walang hiya at makapal itong si Tambaloslos, mga kaibigan, dahil napatunayan ng isang meeting na siya talaga yung nag-i-initiate ng People's Initiative na yan, mga kaibigan. At sabi pa ng grupo,
You fail to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our annual budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than the 2024 national budget if there were no corruption in the government. Furthermore, there is no attempt on your part to remove the label of Congress as the Philippines' biggest criminal syndicate according to Business Asia. Yan po yung open letter, mga kaibigan, ng AFP and PNP retired officers, UP vanguards at iba pang mga mamamayang Pilipino. Nakakapagtimpi pa ba kayo? Nakakagalit ito, di ba mga kaibigan? Dahil pag sa usapin ho ng pondo, yung pondo na ipinapasa ng gobyerno, nilagdaan ni BBM, nakaduda-duda, punong-puno ng pagdududa, galing lahat ito dan sa kanyang pinsan. Diyan sa Kongreso, yung speaker, na punong-puno ng pagdududa, mga kaibigan. Ha? Sikat na sikat, pero sikat na sikat sa pagdududa. Ay, nako mga kaibigan, anong mangyayari sa Pilipinas? Kaya antabayanan ho natin mga developments ng mga issue ito, mga kaibigan. Bukas Lunes na, sasampan ng kasong kriminal si Martin Romualdez. Sa mga kaibigan ko na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ang Radyo Pilipino UK, ang Kape at Balita, isang subscription lang po. Maligayang tayo. Isang magandang oras po sa inyo. Bye for now!